Lahat ng bata ay may karapatang maranasan rin ang magaan na buhay, hindi dapat komplikado o buhay ng paghihirap. Baka kapanganak lang daw po kami. Iniwan na po kami ng mama ko at papa ko. Lumaki po sa mga yan sa kariton na. Kasla at kumaken ka udanong hanapik sa tagayo sa kagpapabaing gana. Anong pangalan mo, te? Maricard, mag-11. Magka-11. Dati po sa Dagupan ngayon dito. Sa Baguio City. Ilan kayo magkakapatid? 4 po. Sinong kasama mo ngayon? Lola ko po. Tapos, Kuya ko. paano kayo napunta dito yung... Si Lola ko po, kinuha niya kami. Baka kapanganak lang daw po kami. Iniwan na po kami ng mama ko at papa ko. Nagsusustento yung papa mo? Binibigay sa inyo na pera, na tulong, ganun? Hindi po yung nagkasakit po yung ading po. Wala po siya nabigay. Anong pinagkakabuhayan niyo? Nagtitinda po yung lola ko. Mga gulay po gano'n. Anong ginagawa mo ng kuya mo sa para makatulong sa inyo? Minsan po nagtitinda siya. Titinda siya. Paano kapag wala siyang titinda, ganun? Pupunta po siya sa bar na. Tapos, Ayun, sasayaw po siya. Ang child labor ay napagsuriang bilang panganib o makakasama sa kalusugan, kaligtasan, pati na rin sa pisikal, mental at psikolohikal na pag-unlad ng isang bata. Nakasakay na kami sa kariton. Bibigyan ng mga bukas doon. Masipag ako bata, nag-i-smile ko yan. Si lola ko, wala siyang ate ko, nagtitinda lang kami ng gulay sa kariton ko. So, lumukha kami ng gulay, tapos nagtitinda namin sa Ano yung mga na-encounter mo dito sa mga tao, ganun? Kung paano kanila i-approach, kung paano kanila i-trato, ganun? masaya. Masaya. Parang akong artista yan, nakaraglan ng kami. Sa iba't ibang lalawigan, rehiyon at panig ng Pilipinas, prominente ang suliraning ito. Isa na ang Cordillera Administrative Region o CAR sa rehiyong marami ang nakakaranas ng child labor. Yun si Maricar ma'am, kasi bata pa yan, talagang nakitang may itsura, mabuting bata. Binibili yan sa akin ma'am. Ay, upo. Binibili ng mayaman na may isdaan na pwesto. Ako kong dalawa, kaya sabi ko kay Jason, umayos ka anak, pakita mo kay mama mo na kahit ganyan ka, kaya mo umangat sa sarili mo. Kasi nung umuwi kami nung November 1 ma'am, umuwi po kami. Naglalambing lang siya sa mama niya na humingi ng 5 piso. Wala akong pira! Sabi ko, huwag kang ganyan sa anak mo yan. Sabi tuloy ng ako. Huwag na nga tayo umuwi dito, Nay. Si nanay, kahit may pera ako sa buti pa si nanay kaysa sa inyo. Minsan nagdaramdam yung bata, sipin, kulang pa ng pag-iisip yung mga ganong edad mo. Kumbaga, lumulukso pa yung isip mo. Kaya na, di ba, pag-akyat natin, talaga pag-akyat ko na, pagsisikap ako. Ang kanyang pagsusumikap at determinasyon ang nagbigay sa kanya ng hangad upang tulungan maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Anong masasabi mo kay kuya mo? Message mo. Sana po matupad niya po ang pangarap na maging artista po, maging mayaman. Tapos love ko po siya. Dahil kay Jason, nang aming bisitahin ang kanilang munting tahanan upang makausap ang kanyang lola na siyang tumatayong magulang sa kanilang magkakapatid, na ibahagi sa amin ang iba pang parte ng buhay nila kung saan sila ay nakaranas ng iba't ibang uri ng suliranin dahil sa kahirapan. Ang pagsubok sa buhay ay walang pinipili. Gawin nating inspirasyon ang pamilyang ito at itatak natin sa buhay natin ang mga simpleng bagay na naituro nila sa atin.